programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Ngayon po, ang petsa natin ay November 29, 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Brother Melvin Sarmiento, kasama of course ang aking technical as usual, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, upang ipaglingkod sa inyo ang inyong mga tanong na may kinalaman po sa banal na kasulatan. Kami po ay nagpapasalamat na lagi po kayong nakaantabay at tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat ibinigay niya muli ang pagkakataong ito upang atin hong pag-usapan yung mga katanungan ng atin hong mga kapatid at mga kaibigan. Sila po ay nagpadala ng kanilang mga tanong na may kinalaman sa mga usapin or issue sa banal na kasulatan. Yan po yung atin pong paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin ang inyo pong mga katanungan. At syempre, kasama ko rin po ngayon dito sa studio live, bagamat hindi nyo makikita sa atin ng camera, ang aking partner, si Brother Nanding Fernando. Nandito siya ngayon para mag-observe ng ating programa. At kung loobin ng ating Panginoon, kapag naging malaki na yung studio natin, awa ng Diyos, makakasama rin natin siya. Okay? At syempre, kasama din po natin dito sa aming tahanan, binabati ko ang aking kapatid Jenny Sarmiento Abreu at ang kaniyang asawa si Brother Arman Abreu. Nandito po sila ngayon. At syempre kayo po na nasa bawat tahanan na sumusubaybay sa ating programa ay binabati ko po kayong lahat. Okay? So ngayon, bago ho natin lubusang idako sa pagsagot sa mga tanong, ay nais ko po munang i-promote sa inyo yung atin hong patuloy na isinasagawang gawain. Ito pong ating Reasons of Faith Bible Institute Season 4. Nako, pasensya na ho sa lahat ng atin hong mga estudyante dyan dahil kahapon ho na-block pala ako sa Zoom kaya hindi ho talaga ako naka-attend doon sa meeting natin na atin pong regular schedule. Pero gagawa pa rin po tayo ng paraan para hindi na maulit. Pero itong darating na weekend, Saturday evening po, mag-resume yung atin pong meeting. So sa lahat ng ating mga estudyante ng Bible Institute, sa darating po na Sabado ng gabi, alas 7 ho, mag-resume po tayo ng atin hong meeting. At gaya ng lagi ko namang sinasabi, yung mga information, yung mga atin hong ginagawa, nandun lahat ho yung announcement sa ating classroom, Google Classroom. So madalas kong ipanawagan na pwede ho kayong doon na mismo pumunta. Doon nyo malalaman yung mga itinatanong nyo individually, no? Doon kasi yung mga information doon yung atin na mga group chat ng Facebook, secondary information lang yon. Gaya ng madalas nasabihin ni Brother Nards, no? So, yung mga information minsan na sinasagot doon sa group chat, natatabunan nyo dahil sa dami ng, nagpo-post ng mga messages doon. So, ang official ho talaga, at ito'y siguro ilang beses ko nang inuulit-ulit, official information, yung mga gagawin natin, nandoon yung lahat ng information, yung ating mga ina-announce sa ating classroom. So can you imagine ho, na merong classroom na walang pumapasok? Tapos nagtatanong ho ng information sa labas ng classroom. So kaya nga ho, siguro madali lang naman yon. So doon tayo mag-post ng mga tanong, at least makikita ho natin doon. Okay? So uulitin ko pa rin yan hanggat isipin nyo nakamahigit na tayong 4 na buwan. At yung mga gustong magpa-schedule sa one-on-one evaluation na nagawa ko na po last week, doon lang ho kayo maglagay ng inyong pangalan doon sa pinost natin. Doon kayo mag-comment, ilagay nyo kung anong batch kayo. Tapos na yung 4th batch
So malamang doon na kayo magpa-schedule, 5th batch or anyway, basta doon maglagay kayo, ako po ready. Ako na lang ang magano sa inyo, kumbaga maglalagay kung anong batch kayo. Ang importante, nandoon ho kayo nagko-comment sa atin hong announcement. Kasi doon ko lang ilalagay yung schedule kagaya nung ginawa nung mga una hanggang 4th batch. Meron na ho silang schedule kasi nagsabi sila, ako po paki-schedule. Nilagay ko ho doon. So doon mismo yon lahat ng information sa ating classroom. So please sa ating mga estudyante, ginagawa natin ito para na din sa kaalaman ng bawat isa. So ang aking hinihingi, yung coordination, na doon kayo pumunta lagi sa ating official classroom, no? Sa ating mga information. Doon po kayo pumunta. Gaya ng nabanggit ko, yung group chat, secondary lang yan. Minsan natatabunan yung ibang information doon. So yung pinapabot natin sa lahat ng ating mga estudyante. Okay? Ali, paki-forward na doon sa ating YouTube channel, ROF Media Ministry. Yan po yung ating YouTube channel. Paki-subscribe and paki-click yung ating notification bell. Ganon din yung ating The Loud Cry Ministry na ating partner sa gawain dahil ito pong Loud Cry Ministry ni Pastor Israel Villaber, ito po ay sa Kalakhang, Mindanao. At ako po ay nagpapasalamat at kanila pong kumbaga pinayagan na gawing partner yung ating ROF doon. So, meron ho silang 5 FM station ng Loud Cry Ministry sa Mindanao. Yan po, pakilagay Ali, dito sa Mawab, Davao de Oro, Quezon, Bukidnon, Pagadian City, Baluyan, Malalag, Davao del Sur, Bayugan, Agusan del Sur. So, yan po yung 5 FM station sa Mindanao na ipapalabas din po yung ating Reasons of Faith Media Ministry. Sa kasalukuyan, ayon sa ating contact doon, na si Brother June Montefalco ay nasa ongoing promotion po sila sa loob ng 1 buwan para sa ating Reasons of Faith Media Ministry. So tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa ministry nila Pastor Villaber at ng Loud Cry, yung Reasons of Faith ay mapapalabas din at mapapanood sa kanilang FM station. At of course, ito po ang ating programa ay pang buong mundo din po ito. Dahil ito po ay via internet. So, ito po, pinopromote ko nga ang Loud Cry Ministry sa bahagi ng Mindanao. Although ang medium na kanilang ginagamit ay salitang Bisaya o Cebuano, at syempre doon ay mas marami talaga na kumbaga nakakaunawa ng Bisaya sa bahagi ng Mindanao. So ako ay nagpapasalamat dito sa Luzon, no, na ipapalabas din yung ating programa doon at purihin ang ating Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian sa atin hong Panginoon. So, yun po yung ating announcement. At syempre gusto kong i-recognize yung atin hong mga followers ng Reasons of Faith na nandito mas mabilis na nag-type ng kanilahong mga pagpapaabot na pagbati. Ito, basta kung ano yung makita o rito mga nauna, babasahin kong dire-diretso. Maligayang panunood at pakikinig kila Brother Vernon Arguelles mula dyan sa bahagi ng Australia, kay Jaime Rala Bravo, Jaymar Madrigal, Justin Troy, Edward Ruben, si Brother Dennis Kit Mabulak dyan din sa Australia, Brother Eric Carabot, Helen Aaron, Sister Marilu Ronquillo Fernando, may bahay ni Brother Nanding dyan sa bahagi ng Japan, of course si Dr. V. Ornopia sa bahagi ng Palawan, Sister Adelaida Trajano sa Muntinlupa, Brother Danny Galvez, Rex Jerios Malte, Grace Ann, Bernardino Zamora, Brother Nards, of course, Brother Robert Aviles dyan sa bahagi ng Cavite, Sister Joy Magpolong dyan po sa bahagi naman ng Makati, Sister Erica Estong dyan sa bahagi ng Binyan, Laguna. So yan po yung atin hong mga nauna early bird natin hong binabati sa kanila hong patuloy na panunod at suporta sa atin hong programa. At sa lato ng hahabol dyan, eto syempre, Sister G at Brother Lloyd dyan sa bahagi ng Geneva, Switzerland. Siyempre si Brother Greg Matias, binabati rin po natin. So, lahat ng mga nag-pop up dito na nakita ko, binabati ko po kayong lahat. Maligayang panunood at pakikinig. Okay? So, diretso na ho tayo sa panalangin. At yung iba na huli na mag-pop up, saka ko nababasahin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po dahil niloob ninyo sa araw at oras na ito na ang inyong programa ay muling maitanghal. Dalangin namin na patnubayan kami ng banal na Espiritu upang maging makabuluhan ang gagawin naming programa, ipagkaloob sa amin ang karunungan, ganun din sa lahat ng aming taga-subaybay upang
ang mga salitang kanilang mapapakinggan ay magbigay sa kanila ng katatagan ng pananampalataya, patuloy na pag-asa at kalakasan, kasiglahan ng kanilang espiritual na paglago sa inyo. Igawad ang bendisyon, pagpapatawad sa lahat ng aming karumihan, ng aming mga kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Salamat o Diyos sa pagdinig sa aming dalangin at pagtugon alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so, dako na tayo. Dito po sa atin anyway, may mga comment. Babasahin ko pa rin ito. Yung mga komentary doon sa ating naging programa kahapon. Galing kay Dr. V. Ornopia. It's a very informative, well-explained presentation. Thank you. Praise God indeed. Yes, Dr. V. Praise God. Galing kay Aileen Dominguez. Happy Sabbath. Ito nga po'y kahapon, ROF team and to all viewers. God bless us all. Panibagong pag-aaral at kaalaman na mula kay Brother Melvin sa ating Panginoon ho. Ito ay mula sa United Arab Emirates ito. Okay? So, maligayang panunood. Brother Rogelio Hermosa Mahayag. Happy Sabbath po ROF at sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng Seventh-day Adventist. God bless us all at salamat din Sir Melvin at paggamit sa Panginoong Diyos. Masaya po kami sa malinaw na paglilinaw ng salita ng Diyos. Praise God. Next, galing kay Brother Felix Amoncio. Amen bro, maliwanag na pagpaliwanag, nakaka-bless pakinggan. Praise God, Brother Felix. Ito yung batikang artist ho, dyan sa bahagi ng Angono. Galing naman kay Dominador Cadavos Fogoso. God bless Brad Melvin at ang team ng ROF watching from Sorsogon City. Amen. Okay, maligayang panunod sa lahat ng mga taga Sorsogon, no? Brother Norly Banyas, ito ang aral na hindi kayang ipahayag ng mga bulaan na tagapagturo. Kaya yung nadaya nila, pinipilit din na ayaw unawain to. Okay, yan ay komento ni Brother Norly. Okay, tapos na yung mga komentaryo. Pasok na tayo sa tanong. Ang unahin natin, syempre yung magaganda at napakaraming tanong ni Brother Zidran, SDA layman o si Brother Nards, no? Ang tanong dito, babalikan ko lang kasi dito natigil yung kahapon eh. Babalikan ko lang para maidugtong natin. There is a tale that the name Jesus came from pagan tradition. Is it true? What is the true name of Jesus? Where and when the name Jesus was first used? In biblical times, the name Jesus was not used. Instead, he was called Yeshua in Hebrew, that in English it is Joshua. Why in our time today we used the name Jesus? Is it more safe or rather more appropriate that we must use the name Christ instead of Jesus? Thus we deconsecrate the name of Jesus if we do not use his true name. Why Jesus used the name Jehovah in the Old Testament? Why Jesus did not directly tell his true name in the Old Testament? Instead, he used the name Jehovah. In Acts 4:12, what is the only name that can save us? In Matthew 7:22, Mark 9:38, Luke 9:49, someone used the name of Jesus in casting out demons. Does it mean that using the name of Jesus in casting devils is effective even without faith of Jesus? Why in Mark 16:17 state that someone must believe in Jesus before they can cast out devils? In Revelation 3:12, why Jesus changed his name? And what is the name of God there? When the Lord returns, will he still be called Jesus? Thank you for answering these many questions of mine. God bless you, bro, and ROF Ministry. Okay, God bless you more, Brother Nards. Although kahapon nga, ipaliwanag na natin yung mga unang bahagi ng kanyang itinanong, na kumbaga i-recapitulate lang natin ng konti. Hindi po totoo na galing sa tradisyon ng mga pagano ang pangalang Jesus. Binanggit na ho natin kahapon at pwedeng balikan nyo nang maaring ngayon palang nakapanood, no? Yung date na November 28, yung kahapon, sinagot po natin ito ng detalyado, no? Kaya, hindi totoo, again, hindi totoo na galing sa tradisyon ng mga pagano ang salitang Jesus na ikinapit lang kay Jesus, di umano. Dahil ang totoo daw na pangalan ay Yeshua talaga. Hebrew nga po yun eh. At yung Joshua, yun yung counterpart nga ng Yeshua na pwedeng gamitin ring Jesus sa English na
salita. Itong mga grupong ito, yung iba dito, napuntahan namin nila Brother Nanding ito, nila Brother Robert Avilis, dun po sa bahagi ng Olongapo. Brother Nanding, nung mga nakaraan siguro, halos 2 taon na yon. So, yung mga taong ito, bagamat mababait, hindi talaga nila naintindihan yung kanilang pinapaniwalaan. Hindi naman din sila marunong talaga sa mga biblical language. Siguro na-excite lang sila na gamitin, hindi dapat Yeshua. Iba-iba yung kanilang sinasabi, mga original na Hebrong salita. Kaya ibig sabihin, sa English counterpart, walang problema sa pangalan Jesus dahil English name yun eh. Sa Pilipino, Jesus. Di ba? Ganun ho yun. So walang kinalaman dito na dapat gamitin mo yung original ng Yeshua o kung ano-ano pa mang gusto nilang ipagamit na Hebrew na salita. Walang kinalaman yun kasi sa Biblia, ang pangalang Jesus o Jesucristo ay may kinalaman sa gampanin ng anak ng Diyos. Jesus means Savior o tagapagligtas. Christ or Christos sa Greek means anointed o pinahiran. Kaya sa Greek words, yung Yesu Christos, pinagsamak sa English, Jesus Christ, or sa original na ibig sabihin, pinahirang tagapagligtas, anointed Savior. Yan mismo ang ibinigay na pangalan dahil yun ang katungkulan ng second person of the Godhead. Pero bago siya nagkatawan tao, talagang siya ay tinatawag sa proper name na Yod-Heh-Waw-Heh. Kanya inherent sila doon ng kadyusan. The Father, the Son, and the Holy Spirit, sila yung merong proper name na Yod-Heh-Waw-Heh or sa binago ng mga scribe, Adonai. Kasi masyado daw banal para banggitin yung Yod-Heh-Waw-Heh. So ginamit nila yung Adonai doon sa, bukod pa doon sa Yod-Heh-Waw-Heh, Yehovah sa iba namang salin. Kaya binanggit din natin yung mga naging kasaysayan sa mga translation from Yod-Heh-Waw-Heh or YHWH, yung iba nagdagdag sa English ng vowels na A tsaka E, kaya yung YHWH naging Yahweh. At nung 1520 naman, nung early part ng 16th centuries, itong si Galatinos, ginawa niya namang Jehovah. Mula naman sa Yehovah. Ganun pa rin, Yod-Heh-Waw-Heh ang proper name. Yun yung proper name ng anak ng Diyos, yung first person, the Father, and the third person, the Holy Spirit. Yod-Heh-Waw-Heh, tinatawag sila sa katawagan ngayon kasi Diyos nga sa likas nilang kalagayan. Kaya dahil may purpose ang anak ng Diyos sa panukala ng kadyusan, ang pangalang ikinapit sa second person ng nagkatawang tao ay Jesus Christ. Wala problema ho doon. Hindi ka ho nagkakasala kung hindi mo magamit ang Yeshua, kagaya ng ipinagpapalagay ng iba. Ngayon, kahapon din, etong binabanggit na patungkol sa walang ibang pangalan sa silong ng langit na gagamitin na sukat ikaligtas, yun nga, si Jesus, kasi yun yung purpose niya, kaya siya naparito. Hindi tayo maliligtas sa ibang pangalan, kundi yung pangalan ni Kristo, yung kanyang otoridad dahil siya ang may purpose, layunin ng Godhead, at sa pamamagitan niya, ma-execute, magkaroon ng katuparan yung panukalang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At kahapon din nga, napaliwanag natin, itong merong mga alagad, kagaya ni Juan, nagsumbong kay Kristo, meron doon, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, ginagamit ang pangalan ni Jesus, pero hindi natin kasama, meaning hindi natin kagrupo. Sinumbong ni Juan, ang sabi ngayon ni Jesus, huwag niyo silang pagbawalan. Hindi sila makakagawa ng mga ganyang milagro at the same time magsasalita ng laban sa akin. Meaning, kinikilala ni Kristong mga mananampalataya niya yon, bagamat hindi kasama sa kanyang grupo. Yan ang sinasabi ni Kristo, meron akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Yan ang problema minsan sa mga politikong mga relihiyoso. Pag hindi ka grupo, kalaban ka kaagad. Hindi nag-iisip na may mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan. Hindi pa nga lang natin kilala. They are what we call the invisible church. Kasi ang itinatag ni Kristo, visible. Sa huling araw, ito yung Seventh-day Adventist. Ito ang visible church. Pero meron tinatawag na invisible church. Mga anak ng Diyos, sa iba't ibang sasamahan, natatawagan sila para lumabas sila dun sa Babylon Communion. Sa Revelation 18 verses 1 to 4. Yun ang sinasabi. Sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Kita nyo?
Nasaan yung mga tinatawagan na yun ng Diyos? And anyway, ang tatawag doon, walang iba kundi ang visible church na ginamit ng ating Panginoon sa huling araw. Nasaan sila yung tinatawagan na itinuring ng Diyos na bayan din niya? Nasa Babylon Communion. Sa mga maling doktrina. At ang sabi nga doon, magsilabas kayo sa kanila bayan ko upang huwag kayong maramay sa kanyang kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Therefore, dapat talagang lumabas itong mga anak ng Diyos sa iba't ibang samahan, pumunta doon mismo sa visible church, sa bayan ng Diyos, sumunod sa mga utos ng Diyos. Dahil pag hindi ka lumabas talaga, madadamay ka sa kasalanan ng Babylon, sa mga maling doktrina, at yung Babylon tatanggap ng huling 7 salot ng Diyos yon. So para hindi ka talaga madamay, at inaangkin ka nga ng Diyos na kanyang anak, dahil alam ng Diyos, bukal sa puso mong paglingkuran siya, dapat sumunod sa panawagang lumabas ka talaga sa maling samahan. Yun po ang sinasabi ng Biblia. So yan po yung sinagot natin. Ngayon, kagaya ng nabanggit natin, itong sa Mark 16:17, na yun nga yung sasampalataya kay Jesus bago sila makapagpalabas ng demonyo, yun mga sumasampalataya kay Jesus yon. Bagabat hindi nila kasama sa grupo. At nabanggit na nga rin natin, iba-iba ho yung kaloob o gift sa bawat mananampalataya ng Diyos. Hindi lahat pastor, hindi lahat tagapagturo, hindi lahat ay apostol. May kanya-kanyang function. Merong nagpapalayas ng demonyo, merong gumagawa ng mga pagpapagaling. So, iba-iba ho yun. So, may kumaga kanya-kanya. Ngayon, ito yung huling bahagi na ating sasagutin. Etong nasa Revelation 3:12, pakilagay Ali yung talata. Babasahin natin ito. Sabi diyan, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. So, ang itinatanong ni Brother Nards, ano yung bagong pangalan na yon? At bakit pinalitan ni Jesus yung pangalan? At ano nga yung pangalan ng Diyos na nandoon? Pagbalik ba ni Jesus, siya pa rin si Jesus? Yes, of course. Di naman mababago yun eh. Yung pangalan, madalas nating banggitin sa Biblia, hindi lang basta tumutukoy sa proper name. Kundi tumutukoy din yon sa character, ayon sa Exodus 34:6 and 7. Sabi ho doon kasi, gusto ni Moises na itanyag sa kanya yung pangalan ng Panginoong Diyos. Pero ang itinanyag ng Diyos, pero sinabi ng Diyos, sige, tatanyag ko ang aking pangalan. Pero ang lumitaw doon yung kanyang mga karakter. Mahabagin, mapagpatawad, nagpapatawad ng libu-libong kasalanan. So yung karakter kumakatawan din sa pangalan. So nung ipinangako dito yung bagong pangalan doon sa mga magtatagumpay, although part ito nung ika-6 na iglesia sa ating tinalakay, pinaliwanag na natin to. Kumbaga kukunin ko lang ng konti yung pahayag na ito po'y pangako sa magtatagumpay, mga mananampalataya ng Diyos na gagawin niyang haligi. Pag haligi, kumakatawan sa tibayan ng isang gusali o isang bahay. So ikaw ay naging matibay na haligi sa gusali ng Diyos kasi ikaw ay nagtatagumpay ayon sa biyaya ng Diyos. Tapos sabi ni Kristo, pangako niya, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Kumakatawan yun sa karakter na isusulat sa noo. Di ba? Yung karakter ng Diyos, yung karakter ng 144,000. Yung pangalan ng aking Diyos. Di ba? So, hindi yun kumakatawan lang sa proper name na Yod-Heh-Waw-Heh. Okay? At dito nga, nandun din yung bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at yung ikang sariling aking bagong pangalan. So, anyway, yung pangako na yun na sariling bagong pangalan ni Kristo, wala namang sinabi kung anong klaseng pangalan yun. Although, ang maliwanag dito, yung 144,000 na susulatan ng pangalan ng Diyos at ng kordero sa kanilang mga noo, ito po yung mga ang karakter ay nabago ayon sa larawan ng Diyos. So meaning to say, kumakatawan ito sa pag-uugali na hindi ka na yung ganong dating ugali. At alam nyo po na ang atin ng mga ugali hindi magic na pagdating ng Panginoon sa kanya babaguhin. Hindi ho, dito sa lupa, sinasanay na ng Panginoon.
Ito yung preparation para sa makalangit na tahanan. Hindi yung magic na pagdating ni Kristo, bago na ugat. Hindi Dito pa lang, binabago na yan. Sinasanay ka na. Kaya ngayong Bible, merong nagbigay ng acronym, no? Bible is basic instruction before leaving earth. Di ba? Bible. B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. So, by principle, maganda. Talagang instruction ng Biblia. Dahil yun ang sinabi ni Pablo sa 2 Timoteo 3:16-17. Na ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang, yun ang nasa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So yun ang purpose ng Bible, para ang tao ng Diyos maging sakdal. So yun yung ginagawa natin dito. Nagpapatuloy tayo na maabot yung ikinaabot ni Kristo. Habang may buhay tayo, habang may buhay tayo, tuloy-tuloy yung atin hong pakikibaka laban sa laman, laban sa ating mga sariling kahinaan. At makikita yun ng Diyos, kaya ngayong kanyang commendation sa kanyang pagdating, narito ang pagtitiyaga ng mga banal na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may pananampalataya ni Jesus. So kaya nga dito, mahigpit, masikip yung pamumuhay bilang Kristiyano kasi ang sanglibutan, uusigin ka. So pahirapan dito sa mundo na ating ginagalawan. At dito, nasusubok tayo hanggang kuminis yung ating magaspang na mga pag-uugali. Yun. Pinapakinis, kumbaga parang ginto. Kaya madalas gamitin sa Biblia yung mga mahalagang hiyas. Ginto. Na ang ginto, hindi naman siya talaga ginto na agad, kundi dinadarang siya sa apoy para kuminang. Kumbaga, lumutang yung pagiging ginto niya o pagiging sa ibang tawag naman ay diamante. Ang diamante, hindi agad, diamond agad yan kundi dumadaan yan sa process, pakinisin siya hanggang siya maging diamante. Ganon din ang ginto. So, ganyan ang bayan ng Diyos. Kung may mga hirap tayong dinadaanan, yan ay paraan ng Diyos. Kumbaga sa halaman, pruning. Di ba? Yung pinuputol-putol mo yung mga dahon-dahon, sanga-sanga para lalong kuminang at umusbong yung mas magandang sanga-sanga o dahon. Di ba? Yun yung pruning naman. So, ganyan ang proseso by principle ng Diyos. Kaya nga dito, sinasabi niya, ang magtagumpay, bibigyan ng bagong pangalan. So, doon tayo nakafocus ngayon sa usapin ng pagtatagumpay. Hindi agad tayo magda-jump sa bagong pangalan. Although, maganda yung tanong. Di ba? Ang bagong pangalan, kumaga reward na lang yun At doon natin malalaman kung ano yon. Pero ang alam natin sa Biblia, pag sinabing pangalan, hindi lang basta proper name, kundi kumakatawan saan? Karakter. So, malalaman natin yon anong klaseng karakter yung meron tayo doon na dito pa lang sa lupa, hinubog yung karakter natin ayon sa sinasabi ng Biblia. The Bible is our instruction, pagtuturo, pagsansala, pagsaway para matuto tayo sa katwiran. Yun, Brother Nard, yung sinasabi doon. Kaya nga, ang Panginoong Hesus, siya pa rin yun. Yung pangalan niya pa rin, dahil yun yung kanyang ginampanan, hindi mawawala yun. Maging yun kanyang kumbaga, mga buta sa kanyang tagiliran at kamay, mananatili yon. Makikita na bilang paalala sa lahat ng mga tinubos doon sa langit. Ganun katindi ang kasalanan. Kaya sa ating mga manunod na mga kaibigan at mga kapatid, huwag tayong magbibigay degree sa kasalanan There is no such thing as white lies o maliit na kasalanan na kumbaga katanggap-tanggap sa Diyos. Pag kasalanan, walang degree yan. No? Kinakailang ihingi ng tawad yan, maliit man yan dahil anumang dungis, kusing ng kasalanan meron tayo, never talaga tayong makakapasok sa langit. At ang ating pag-asa siyempre, ang katuwiran lamang ni Kristo. Yung kanyang buhay na dalisay, walang batik ng kasalanan. Tayo kasi imperfect Talagang since birth, makasalanan na ang ating likas. So si Jesus ang ating pag-asa. Kaya doon sa nakita nating example ni Jesus na naging mananagumpay sa tulong at biyaya ng Diyos, magtatagumpay din tayo. Kaya nga sabi ni Kristo, ang magtagumpay. Yung iba pangako niya, bibigyan ko ng karapatang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Dito naman sa ika-6 na iglesia, ibibigay ko yung pangalan ng aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. So ang ating focus
Ngayon, aside sa bagong pangalan, yung pagtatagumpay. Okay? So, yun po yun. Aha, next, Ali. Eto, galing siyempre kay Brother Nards. Pakipila na rin po itong questions ko about baptism, bro. Before John the Baptist, there is no baptism. So how people before John the Baptist be born again? Does a sacrificial ceremony count as a substitute for baptism? Why there is no record that Jesus baptized someone but he gave the command of greatest commission on Matthew 28:19? If a person was already baptized by immersion by other denomination, why there is need for rebaptized before he or she becomes an Seventh-day Adventist? Can you please further explain Ephesians 4:5? What is the stand of SDA on rebaptism after he or she was already baptized by SDA? How many times must a person be baptized and rebaptized? Is there a limit for rebaptism? Salamat uli bro sa pagsagot at pasensya na at napakarami kong tanong sa inyo. God bless bro and your family. Okay, salamat Brother Nards. Walang problema ho. Kahit gaano karami, kahit nobela pa tanong nyo, sasagutin natin yan. Kaya ni-encourage ko po lahat. Magtanong ho kayo. Wala hong problema dito. Huwag ko kayong humingi ng pasensya. Ang program po nakadesenyo para sa inyong tanong. So ako ang hihingi ng pasensya kung wala ho kayong may forward na tanong. Okay? Di ba? At walang masagot. Tama, Brother Nanding. Okay? So, eto nga. Maganda yung tanong, no? Eto nga, sabi rito. Bago nandito si, eto nga bago si John the Baptist, walang baptism. So, paano daw yung mga tao bago si John the Baptist maging born again? Eto yon, yung unang punto ng tanong, eto nga yung ginagamit. Hindi ho ibig sabihin na dahil walang forma o symbol ng baptism na ginagawa sa New Testament, hindi na magiging born again ang mananampalataya ng Diyos. Hindi ho ganon. Ang prinsipyo ho kasi, Diyos ang naglilinis, Diyos ang nagliligtas. Tandaan ninyo, madalas nating talakayin ito sa sanctuary doctrine. Dahil sabi ng Panginoon, yung kanyang daan ay nasa sanctuaryo. The way of the Lord is in thy sanctuary. Ibig sabihin, yung paraan ng pagliligtas ng Diyos, itinuro na sa sanctuaryo. Eto yon, pakita ko uli sa inyo, pakilagay sa screen. Eto yung sanctuaryo na ipinagawa ng Diyos kay Moises. According doon sa pattern na pinakita ng Diyos. So, meaning to say, Diyos pa rin ang author ng tabernacle na ito. May tabernacle sa langit o sanctuary, pinagawa yung pattern dito sa lupa. Medyo malabo lang dyan ng konti, isunod natin Ali, itong 3 compartments. Ayan, 3 compartments. Yung number 1, dyan po sinusunog yung bangkay ng mga handog na hayop, no? Dyan inaalay, sinusunog. And then, dadali ng pari yung dugo sa sanctuary. Pero bago ipasok ng pari yan, dadaan siya dyan sa nakacircle na blue. Yan ang tawag laver. At ang laman yan, tubig. Meaning, maghuhugas muna yung pari ng kanyang kamay o ng kanyang paa para maging malinis dahil kapag pumasok siya na hindi naghugas, mamamatay yung pari sa loob. Importante yung kalinisan. And then, pakibalik Ali, sa number 2, iyan na yung holy place o banal na dako. Nandyan yung kandelero, 7 kandelero, tapos yung tinapay na walang libadura, nandyan din yung altar of incense. And then sa number 3, yan yung tinatawag na most holy place. Nandyan yung mercy seat, nandyan yung Ark of the Covenant na ang laman, 10 utos ng Diyos. Ngayon, eto yon yung plan of redemption. Diyan sa number 1, kumakatawan yan, anak, pakibalik ng konti, yan. Yung number 1, kumakatawan yan sa Kalbaryo. Si Kristo'y naalay sa Calvary. Yan yung symbol ng burnt offering sa sanctuary. At ngayon, kapag tinanggap mo yung provision o alay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dadaan ka sa tubig. Yan ngayon sa New Testament, yung ginagawang symbol ng baptism. Bago ka makapasok sa number 2 compartment, which is, yan na yung pakikisama kay Kristo dahil si Kristo ang kumakatawan ng tinapay na walang libadura, meaning walang kasalanan. Si Kristo yon, siya yung tinapay na bumababang galing sa langit. At nandyan din yung ilawan, 7 kandelero. So meaning to say, ikaw ay magiging ilaw dahil kukuha ka ng liwanag kay Kristo. Okay? So,
Balik tayo dyan sa circle na blue. Yan yung kumakatawan sa baptism. Kalinisan yan. So, nandoon na sa sanctuary, itinuturo yan. So, yung mga ginagawang ito ng mga Hudyo nung araw, anak, pakitanggal na. Yung ginagawang ito ng mga Hudyo nung araw, kompleto po yan sa sistema ng pagliligtas ni Kristo. Siya yung sa number 1, pinako sa krus, dadaan ka sa paglilinis bago ka makiisa kay Kristo. Dahil hindi ka tatanggapin kung hindi ka dadaan sa symbol. Again, simbolo lang yung baptism. Di naman talaga naglilinis yan tubig. Sa hygiene, syempre, naglilinis sa atin. Pero sa kasalanan, simbol yan. Kahit hindi ka mabinyagan kung ikaw ay namatay na. Pero hindi ko sinasabing huwag ka magpabinyag. Sinasabi ko lang yung mga practicality dahil naalala ninyo yung tulisan na kasama ni Kristo na pako sa krus. Pagdating ni Kristo, makakasama yun sa paraiso. Bakit? Pinangako ni Kristo dahil nagsisi ang taong yon. Pero never siyang dumaan saan? Sa tubig. Pero kung may pagkakataon siyang binuhay noon at ibinaba, magpapabautismo yon. Ang sinasabi lang natin dito, whether inabutan ng tao yung baptism sa New Testament, walang baptism sa panahon ni Noe, sa pamamagitan ng pananampalataya, sila maliligtas. By faith, si Abraham hindi rin dumaan sa bautismo. Si Adan, lalo na walang bautismo kay Adan. Meaning to say, hindi nangangahulugan na walang bautismo sa panahon lang ni John the Baptist, hindi na magiging born again ang tao. Ang pagiging born again po, yan po yung prinsipyo ng regeneration. Pag sinabing regeneration, pagbabago. Ang pagbabago po, hindi nanggagaling sa kung sino man. Ito po'y nanggagaling sa pagtitiwala mo sa Diyos na baguhin ang puso mo. Di ba nakalagay yan sa Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27? Ang sabi ng Diyos, kung susunod ka sa akin, bibigyan kita ng alin? Pusong laman. Aalisin ko sa iyo ang pusong bato. Bibigyan kita ng bagong diwa o espiritu at palalakarin kita sa aking palatuntunan. Di ba? Regeneration yon. Pero hindi sila dumaan saan? Sa baptism ng New Testament. Kasi yung baptism na yan, katuparan na lang yan nung pinapakita noon sa sanctuary during the Old Testament times. Pero kompleto yung mga principle ng baptism during the Old Testament, in particular sa sanctuary. Kaya nga ipinagawa ng Diyos kay Moises yung pattern na yon at yung mga mananampalataya ng Diyos, pag-aaralang mabuti yung sanctuary, yung earthly sanctuary, para maintindihan ng tao yung ginagawa ng Diyos sa heavenly sanctuary, na ang nagtayo ng sanctuaryo sa langit, hindi tao, kundi Diyos. Ayon sa Hebreo 8:1-2. So yun po yun. So, hindi ibig sabihin na wala tayo na hindi umabot si John the Baptist doon sa iba. Kasi ang part ni John the Baptist, tandaan natin, ihanda niya yung daan ng Mesaya. Pinsang buo siya ng Panginoon, 6 months ang pagitan. Pero ang purpose niya, layunin niya, maghahanda ng daan ng Mesyas. Ang kanyang gagawin, pangangaral sa pagsisisi. Dahil yun ang purpose ng baptism, magsisi kayo. Di ba? Magsisi kayo. At then, kinumpleto yun sa pangangaral ni Pedro, 2:38. Mangagsisi ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mamaya babalikan natin yung tungkol sa Espiritu Santo. Kasi kasunod ito ng pinag-uusapan dito na baptism, rebaptism. At isa pa nga pala, doon sa unang Corinto 10:4, ginamit ni Pablo na kumbaga figure na metaphor yung pagtawid ng Israel sa dagat na pula na simbolo ng bautismo. 'Di ba? Ginamit rin ng metaphor. Simbol lang 'yon, pero hindi ibig sabihin na baptize sila. Simbol 'yon. Na dumaan sila doon sa gitna ng dagat, simbolo 'yon. 'Yun yung pinapaliwanag natin. Ang Diyos, pwede kang linisin, pwede kang maging born again as long as pumayag ka sa relationship na offer ng Diyos. Ezekiel 36, and that is the gospel in the Old Testament. Yung gospel na tinatawag, sinabi na yun sa Old Testament pa lang. Mas lininaw lang sa New Testament at kompleto yung pagsasalarawan gaya ng pagpapabinyag o pagpapabaptize. Yun. Kaya nga ang New Testament nagpapalinaw. So ngayon dito nga, bakit wala daw record na si Jesus nagbautismo? Kasi hindi po yun ang tungkulin ng Panginoon, ang magbautismo. Hindi lahat ho ay nagbabautismo. Si Kristo nagpabautismo at ang kanyang katuwiran ayon sa Mateo 3 ay para gawin yung katuwiran. Kasi nga, inuutusan niyang lahat na kapag nagsisi, magpabautismo.
So siya, bagamat wala siyang kasalanan at si John the Baptist nga atubili, ayaw na siya i-baptize kasi nga ba't kita i-baptize ini pagkalag nga nung sintas sa sandal mo, hindi, wala akong karapatan ang sabi ni Kristo, payagan mong mangyari para maganap ang katuwiran. So hindi siya magbabautismo si Kristo. Yun ang kanyang paggawa, nagpabautismo para maganap yung katuwiran. At yung Great Commission nga, yung sa Matthew 28:19, ang inutusan niyang magbautismo, yung kanyang mga alagad. Di ba? Gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. At tapos ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo at ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So yung mga alagad niya na inordain niya at ang katumbas ngayon sa ating panahon, yung mga pastor, especially ng Seventh-day Adventist, sila yung mga ordinado na pwede lang magsagawa ng seremonya na bautismo. So yun po. Eto nga, kung ang tao daw ay nabautismohan na sa pamamagitan ng paglubog, dahil yun naman talagang ibig sabihin ng bautismo sa Biblia, from the Greek word baptizo. Pag sinabing baptizo, ang kaniyang Greek vocabulary niyan, immersion, paglulubog. Ilulubog ka sa tubig kasi simbolo nga na inilibing ka na. Hindi na yung dati mong pagkatao ang dapat makita. Inilibing ka na, yung dating pagkatao mo, symbolically patay na. Kaya nga, paglutang mo sa tubig, bagong nilalang ka na. So, papaanong mangyari yung baptism kapag bubuhusan ka lang ng isang basong tubig sa ulo mo? O wiwisikan ka lang sa ulo mo ng tubig? Hindi baptism yon, di ba? So, ito yung baptism na pinag-uusapan sa Biblia. Pag paglilibing mo, wala naman. Meron ka ba nakitang nililibing tapos sinasabuyan lang ng lupa sa ulo? Libing na. Di ba? Wala naman ganon. Pag sinabing libing, ibabaon ka sa ilalim na hindi ka makikita. Paanong libing yung binuhusan ka lang ng isang pala ng lupa sa ulo o winisikan ka lang ng lupa? Hindi libing yon. So, ginagamitan lang natin ng human philosophy kasi, syempre, pag sa Biblia, dapat yung theological understanding ng baptism. So, yung binanggit kong human philosophy, pagkukumpara natin doon sa talagang sinabi ng Biblia ng lubog at doon sa pagbubuhos ng tubig, lalo na sanggol, paano mo turuan ng sanggol? Sabi ni Kristo, turuan ninyo sila. Paano mo matuturuan ng sanggol? So, dapat nakakaunawa yung babautismuhan. Dahil siya ang magpapasya kung tatanggapin niya si Kristo Di ba? Tapos bubuhusan mo yung ulo ng bata ng tubig. Wiwisikan mo siya kung ano-ano pang ginagawa. Hindi yan yung turo ng Biblia. Bagamat mabuti yung intention, mali pa rin yung tinatawag na kapamaraanan dahil hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Okay? Ngayon, eto nga, kapag nabaptize ka na sa ibang sekta ng pananampalataya, bakit kailangan pa na maribaptize ka bago ka maging Adventist? Okay? At pwede pang ipaliwanag pa ng gusto yung Efeso 4:5. Okay, basahin na nga natin yun, Ali. Okay? Ayan, Efeso 4:5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Napansin niyo po yun? Isang Panginoon. Isa lang naman talaga ang Panginoon. Okay? Isang pananampalataya. Yung pananampalatayang itinuro ng Panginoon. At isang bautismo. Ibig sabihin, yung essence ng baptism, yung essence ng pagiging Panginoon, yung essence ng pagiging pananampalataya, yun yung isa, yung quality. Hindi pinag-uusapan yung quantity, yung essence. Ngayon, kung galing ka sa ibang pananampalataya talaga, naturalmente, kailangan kang i-baptize. Bakit? Iiba yung naunawaan mo sa ibang pananampalataya. Hindi kompleto Hindi kompleto yon. Although, merong nangyayari na profession by faith, yung sinasabi ng iba na halimbawa, ministro sa ibang pananampalataya, naging Adventist. Yung iba, pag sinabi nilang hindi ko na kailangang magpabaptize kasi alam ko sa puso ko, tinanggap ko si Jesus, may mga pagkakataong tinatanggap yon. Pero, ang normal talagang nangyayari, talagang i-rebaptize. Kasi hindi kompleto At biblical, yung rebaptism, lalo na siyempre kung galing ka sa ibang pananampalataya, papasok ka sa panibagong pananampalataya, biblical yon. Pakilagay anak yung nasa Gawa 19:4. Ito po yon. Babasahin natin hanggang 5. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. 5. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Eto po, mga alagad din po ito. Ang kanilang bautismo na tinanggap ay bautismo ni Juan, bautismo sa pagsisisi. Hindi pa nila naunawaan yung bautismo sa ating Panginoong Hesus. Bakit kay Hesus? So nung malaman nila sa pangangaral ni Pablo, kompletong paliwanag, lalong naliwanagan itong mga alagad na nagpabautismo kay Juan Bautista. At sila'y nagpabautismo uli sa pangalan na nino ng Panginoong Hesus. Kasi si John the Baptist, pagsisisi, hinihanda niya yung daan noong Kristo na si Hesus. Kaya nung maintindihan nila, si Hesus pala. Yung atin hong sasampalatayanan para matanggap natin ang kaloob ng kaligtasan at ng Espiritu Santo, nagparibaptize sila. Bakit? Kompleto na ang liwanag. So yun po yung point na biblical yung rebaptism, lalo na kung galing ka sa ibang sekta. Hindi mo naman alam ang kompletong turo, walang sabat doon, kumakain pa sila ng baboy, kung ano-ano pa kanilang tradisyon. So dito kompleto, kaya tama lang magpa-rebaptize sila. Biblical po yun. Ngayon, meron din po kasing mga nagpabautismos kay Juan Bautista sa pagsisisi, kagaya ni Apolos, no? Nakatala yan sa Gawa 18:25, hindi na natin babasahin. Pero walang record na si Apolos ay nagpa-rebaptize. So hindi naman yun kumbaga tinutuligsa ng Biblia. Kasi sa puso niya mas lalong naliwanagan ako na necessary naman yung rebaptism. At meron pa, halimbawa, eto, yung mga alagad din ni Juan Bautista. 'Di ba si Pedro kasama ng kanyang iba pang kasama katulad ni Andrew. Mga alagad sila ni Juan Bautista. Nung makita nila si Kristo at nalaman nila ito ang Mesyas, sumama na sila kay Kristo pero wala kang nakitang nagpa-rebaptize sila. Di ba? So balance ho ang nakikita natin sa Biblia. Kung magpapa-rebaptize at nakumpleto sa'yo, nabuo sa'yo ang katotohanan, dapat ka namang magpa-rebaptize. Pero merong iba, sa akin, nadagdagan ng kaalaman ko, kagaya ni Apollos, walang record ng rebaptism. Sila Andrew, sila Pedro, wala ding record ng rebaptism. Di ba? Pero sila naging alagad ng ating Panginoon. Ngayon, ito naman. Tinignan natin siyempre sa Biblia, first and foremost, pasok tayo sa ating church manual. Ito po yun. Ang ating church manual, siyempre, galing din yan sa Biblia. At sana ating mga opisyalis ng iglesia, maging palabasan ng ating church manual. Para pag mga tinatanong tayo ng mga mahalagang bagay sa church, dyan natin makikita yan. Okay? Nakpakilagay. Ito under rebaptism. Ito yung ating church manual, page 42. Rebaptism is specifically mentioned in only one biblical passage. Yun yung binasa natin. Where the Apostle Paul endorsed it for a group of about 12 believers. Their previous baptism had been that of John, which was a baptism of repentance. In addition to repentance, Christian baptism is associated with a clear understanding of and personal commitment to the gospel and the teachings of Jesus and the reception of the Holy Spirit. With this increased understanding and commitment, it was acceptable for them to be rebaptized. So, kaya sila nagpa-rebaptize nga dahil sa mas maliwanag na pagkaunawa at commitment doon sa katotohanan ng nalaman nila sa ating Panginoong Hesus. Next, Ali. Ang sabi naman ni Ellen White, Evangelism page 373, this rebaptism is a subject which each individual must conscientiously take his position upon the fear of God. This subject should be carefully presented in the spirit of tenderness and love. Then the duty of urging belongs to no one but God. Give God a chance to work with His Holy Spirit upon the minds so that the individual will be perfectly convinced and satisfied in regard to this advanced step. Napansin niyo po rito. Yung rebaptism naman, ayon kay Ellen White, itong usaping ito, isa bawat individual to. Depende sa konsensya nila. Gagawin nila yon ayon sa naunawaan nila at ayon sa takot nila sa Diyos. Meaning, pabayaan natin yung Diyos at yung tao para mag-decide ang tao dahil doon sa udyok ng ating Panginoon, no? Nagawin niya yon. Kaya nga itong rebaptism, ginagawa ito ng bawat individual conscientiously. Depende sa kanyang conviction. Hindi natin pwede ring pilitin yung iba kung ayaw. Pero, eto naman, meron tayong dapat talagang gawin pag pinag-usapan rebaptism. Ano yon? Next, Ali. Etong may kinalaman sa apostasy and rebaptism. Page 73 yan ang ating church manual. Ang sabi dyan,
Although apostasy clearly existed in the apostolic church, Scripture does not address the question of rebaptism. Ellen G. White supports rebaptism when members have fallen away in apostasy and have lived in such a manner that the faith and principles of the church have been publicly violated. Then, they should, in case of reconversion and application for church membership, enter the church as in the beginning by baptism. So yun naman daw na nag-apostatize. Ibig sabihin, tumalikod sa pananampalataya, ginawa yung mga hindi tamang pamumuhay, binalik, anak pakitanggal. Kumbaga, bumalik sa dating buhay na masama at hayag yun sa public. So, at halimbawa, nagsisi, gustong bumalik uli, dadaan dapat yun. Hindi pwedeng tanggapin siya ng church na hindi dadaan saan? Rebaptism. Kasi nakita sa public yung ginawa mo na hindi ayon sa gusto ng ating Panginoon. Yun, publicly violated. Yan yung sinasabi po dyan. Kaya mayroong mga tinatawag na hindi naman kailangan, depende sa'yo, depende sa konsensya, at meron ding kailangan talaga magpa-rebaptize. Ito naman sabi ni Ellen White, pakilagay. The Lord calls for a decided reformation, and when a soul is truly converted, let him be rebaptized. Let him renew his covenant with God, and God will renew his covenant with him. So, eto yon, yung panawagan na mula sa Panginoon, yung tinatawag na decided ka na sa pagbabago, reformation, at kung yung kaluluwa ng tao ay talagang converted, na bago naman talaga siya, kumbaga ito yung mga tumalikod, magpa-rebaptize siya para mag-renew siya ng panibagong agreement or tipanan sa ating Panginoong Diyos. So, ngayon, eto naman yung isa sa church manual pa rin natin, inappropriate rebaptism. Ito naman yung hindi angkop na rebaptism. Ali, pakilagay. On the basis of biblical teaching and the guidance of Ellen G. White, rebaptism should occur only in special circumstances and should be relatively rare. To administer it repeatedly or on an emotional basis lessens the meaning of baptism and represents a misunderstanding of the gravity and significance which Scripture assigns to it. A church member whose spiritual experience has become cold needs a spirit of repentance which leads to revival and reformation. Yung rebaptism, ayon din kay Ellen White, mangyayari yan sa mga special na circumstansya o kaganapan. Hindi po yung basta't gusto mong magpa-rebaptize. Nakabase na lang sa feeling, alba, itong taong nakaraan, 2018, nagpa-rebaptize ako kasi ang ganda ng message ni Pastor ganito eh. Pagdating ng 2019, ay, mas magandang speaker ito. Ang ganda, paka-emotional nang narinig ko. Nagpa-rebaptize ulit. Hindi dapat idaan sa ganong feelings. Kasi nangyayari, pinapababaw mo yung kahulugan ng baptism. Magpa-rebaptize ka ng pa-rebaptize, depende sa damdamin mo. Hindi yan totoong rebaptism. Napapababaw yung tunay na kahulugan nito. Pag nanlamig ka sa pananampalataya, kailangan mo yung spirit of repentance na magdadala sa'yo sa talagang revival and reformation. O ngayon, eto, Ali, pakilagay. Sa pagpapatuloy, this experience will be followed by participation in the ordinance of foot washing and the Lord's Supper to signify renewed cleansing and fellowship in the body of Christ. Therefore, rebaptism is not necessary. So, yung kanina, yung karugtungan ng sinasabi, kung ikay nanlamig at meron ka namang espiritu ng pagsisising muli, ang kasunod na magiging karanasan mo dapat, mag-participate ka na lang saan? Paghugas ng paa, foot washing, at yung banal na hapunan. Yan yung nagsisilbing pagre-renew mo ng relasyon mo kay Kristo, paglilinis ng iyong fellowship bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya yung rebaptism, hindi na kailangan. Diba? So, yun yung punto. Kumbaga parang yung nangyari kay Apostol Pedro. Di ba? Na yung hinuhugasan ni Kristo, yung kanilang mga paa, tinuturuan sila dun eh. Ngayon, pagdating kay Pedro, sabi ni Pedro sa ating Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na hugasan mo. Kumbaga, Panginoon, maghuhugas ng paa ng kanyang mga alipin.
Eh, sabi ni Kristo, kung hindi mo papayagan akong hugasan ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. Nung marinig ni Pedro, naku, mawalan ako ng bahagi. Panginoon, buhusan mo na lang ako, buong kung linisan mo na lang. Hindi, ang punto dito ganito. Yun yung tinuturo ni Kristo. Sa atin nung kasing paglalakbay, symbolically, nadudumihan yung ating paa. Pero tayo dumaan na sa baptism, ha? Kung nadumihan ang paa mo dahil sa mga kasalanan, dahil sa ating spiritual na paglalakbay, ang kailangan mo, hugasan na lang yung paa. Hindi hugasan yung buo mong pagkatao. Parang si Pedro gusto niya magpahugas uli. Ang sabi ni Kristo, ang nahugasan na, hindi na kailangang hugasan pang muli ng buo. Yung paa na lang. So ganun nga, pag nanlamig ka sa pananampalataya at gusto mo mag-renew ng panibagong relasyon kay Kristo, mag-participate ka na lang sa foot washing. Puwera doon sa mga nag-apostatize at na-violate publicly. Nakita ng publiko yung ginawa mong kamalian, kailangan talaga magpa-rebaptize. Pero yung mga bagay-bagay na nanlamig ka, nanghina ka lang, nawala ka isang linggo, mag-participate ka lang sa foot washing, okay na yon. Yun yung sinasabi rito sa ating church manual. Okay? Next question, Ali. Galing kay Brother Nerds pa rin. And last question for today, bro. Did the Bible authors use also the hermeneutics? Kung meron po, ay pwede ko pong malaman ang mga referensya. Maraming salamat po, bro. May God gives you more health and wisdom, and God bless, bro. Thank you, bro. Praise God. So, yung mga Bible writers daw ba, gumagamit din ba ng hermeneutics? Tingnan natin sa Biblia, no? Meron din ho, siyempre. Kasi pag sinabing hermeneutics, yan ay interpretation. Tingnan nyo. Matthew 1:23. Babasahin ko sa Complete Word Study Bible, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Hermeneutics yan. Diba, ito yung isang babae kang dalagang manganganak. Tatawagin yung kanyang pangalan ng bata, Emmanuel. Na kung liliwanagin or being interpreted, ang Diyos ay sumasa atin or God with us. Yan, ininterpret yan. Hermeneutics yan Dahil yung word na yan na interpreted, Ali pakilagay, is coming from the Greek word methermeneo. Napansin nyo yan? Methermeneo. Pag sinabing methermeneo, mula yan sa salitang meta, means after, and yung with, and hermeneo. Pag sinabing hermeneo, to interpret, to translate from one language into another. Yan yon, hermeneo. Ali, pakitanggal. Diyan galing yung English word na hermeneutics. Dahil ang ibig sabihin ng hermeneutics, to translate mula sa isang salita o lingwahe patungo sa ibang lingwahe or interpret, unawain. So napakahalaga po yung hermeneutics dahil ang ibig sabihin nga interpretation. Kaya ngayon salitang Emmanuel, ininterpret ni Mateo bilang God with us. So kung walang nag-interpret ng Emmanuel ayon sa gusto ng Panginoong interpretation, kaya nga nililiwanag dito Sa Biblia marami hong ganyang instances. Parang si Marcos, kumbaga nangangaral din siya sa mga hintil. Mangangaral din siya sa mga hintil, no? Nung binanggit niya yung prosabaton, diniin pa niya sa mga hintil na hindi naman familiar sa terminology ng mga Hudyo. Di ba? Mga hintil, mga Grego at ibang mga lahi. Nung sinabi ni Marcos na yung Marcos 15:39 na yung prosabaton o araw na nauuna sa Sabat. Di ba? Yun, diniin niya. Araw ng paghahanda sa makatuwid bagay, yung araw na nauuna sa Sabat. Ba't niya pa diniin yon? Kasi nga, yung salitang araw ng paghahanda sa Grego, paraskeyo. Yung mga Hudyo, alam nila yon, paraskeyo. Kasi kanilang term yun Ngayon, diniin ni Marcos kasi nga para maklear doon sa mga readers niyang mga Gentile, ano ba yung paraskeyo? Sa makatuwid ay ang araw na nauuna sa Sabat o sa Gregong salita, pro-Sabaton. Napansin nyo? So, napaka-importante yung pagdidiin ng meaning kasi nga part yan ng hermeneutics or good
hermeneutics. May mga gumagamit ng hermeneutics pero bad hermeneutics. Yung sasabihin nila, ang baboy pwede nang kainin sa panahon ng bagong tipan. Yan ay bad hermeneutics. Maling-mali yun. So, kaya nga, yung tanong ni Brother Nards, meron bang ginagamit ba ng mga authors ng Bible? Yes! Kahit tayo mismo, na mga, siyempre, mga common people. Lahat, kahit hindi common people, mga negosyante, mga politiko, pag hindi ka marunong sa hermeneutics, hindi kayo magkakaintindihan ng kausap mo kasi magsasalita siya, i-interpret mo. Pag hindi ka gumamit ng good hermeneutics, magkakalabo-labo kayo. Hindi nyo maiintindihan ang bawat isa. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Kaya ang Biblia gumagamit niyan. Isa pa ali, pakilagay yung John 1:41. Si Juan naman ang gagamit ng hermeneutics. Sabi rito, he first findeth his own brother Simon and saith unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Napansin niyo yan? Sabi ni Juan, no? Ito kasi itong si John, no? Ito naman si the Revelator or the Beloved, no? Iba ito siyempre kay John the Baptist, no? Sabi rito, nung natagpuan nila yung kanyang kapatid, Brother Simon, at sinabi sa kanya, nakita namin yung Messiah, no? Na kung liliwanagin, dito sa salin, being interpreted, the Christ. Yung word na interpreted dito, pareho din sa paggagamit ni Mateo na metermeneo. Pinagsamang meta at hermeneo. Yun. So, yan yung mga references, Brother Nards, na hinahanap mo. Kaya dito sa Bible, maraming mga instances na ganyan. Itong mga ginagamit natin, mga ilang example lang to para lalong maunawaan nung bumabasa yung tamang interpretasyon. Ganun yon. Halimbawa, bumagsak sa maling interpretation, yung Revelation 1:10. Para sa iba, yung araw ng Panginoon or Day of the Lord, linggo. Samantala sa Biblia, ang Day of the Lord is none other than Sabbath. Kailanman hindi naging linggo ang Day of the Lord sa Biblia. Dahil ayon sa Isaiah 58:13, Isaiah 56, ang araw ng Panginoon, walang iba kundi yung Sabbath. Sa Exodus chapter 20 lang ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon. Hindi po kailanman naging linggo yung yung Day of the Lord. The Day of the Lord in the Bible is Sabbath. That is good hermeneutics. So napaka-importante po yung hermeneutics. Although syempre ating pinag-aralang mabuti yan sa tulong ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, tandaan natin, hindi yan magtuturo ng bagong turo. Bakit? Yan ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 13 Ano ang gagawin? Ang sabi doon, He will guide you into all truth. No? Siya ay gagabay sa buong katotohanan. Anong buong katotohanan? Yung katotohanan sinabi na ni Kristo. Kaya nga sabi niya tungkol sa banal na Espiritu, hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi kung anong bagay ang kanyang narinig, yun ang kanyang sasabihin sa inyo. At ipapakita ang mga bagay na magsisidating. Meaning yung turo na ni Kristo ang sasabihin ng Holy Spirit. Hindi yung sasabihin ng iba, hindi sabat na ngayon. Yun ang bulong sa amin ng banal na Espiritu. Hindi banal na Espiritu ang bumulong doon. Masamang Espiritu yun. Sigurado ako doon. Pag sinabi na niya na linggo na yung sabat ng Panginoon, hindi banal na Espiritu yun. Masamang Espiritu yun. Dahil ang banal na Espiritu, hindi niya babaguhin yung sinabi na ni Kristo. Bakit? Siya nga yung another comforter, alos parakletos. Si Kristo kasi yung parakletos. Siyempre, parakletos din ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Kristo, I will ask for the Father, the alos parakletos, or yung another comforter. Kaya nga ganun kaganda yung relasyon ng Godhead. Hindi sila nagsasapawan. Si Kristo nung pumarito, sabi niya, ang kalooban lang ng aking Ama, ang aking gagawin, aking sasabihin, yung kanyang ibubuhay, halimbawa. Nung umakyat naman second person, pinadala yung third person, yung sinasabi lahat ni Kristo, yung kanya namang ipapamalita at ipapaalala sa isipan ng mga alagad. Di sila nagsasapawan. Ang problema ngayon sa mga bad hermeneutics, sinasapawan nila yung turo, dati ng turo. Di ba? Delikado yun. So mag-ingat. So yun ang ating sagot doon, Brother Nards. Anyway, dagdagan natin yung Christos na sinabi. Ito yon. Na nung sinabi ni John the Revelator or John the Beloved, Messiah, which is being interpreted, the Christ. Kasi Messiah, kumbaga Mashiach sa Hebrew, etong counterpart niya sa Greek, Christ or Christos. Kaya ang ibig sabihin ni John, yung Messiah, siya din yung Christos.
Hindi magkaiba yan. Eto, tingnan nyo ha, sa pagpapaliwanag ng Christos, nakapakilagay. Christos, feminine Christi, Christon, to anoint, anointed, a term used in the Old Testament applied to everyone anointed with the holy oil, primary to the high priesthood. Also, a name applied to others acting as redeemers. Eto ngayon ha, nakapakitanggal. Ito yung pinaliwanag ko actually kahapon din. So, ito, pinakita ko lang sa inyo yung pinagkunan natin ng meaning. Itong Christos, depende sa kanyang pagkaangkop ng paggamit. No? Kasi itong Christos o Kristo sa Hebrew Mashiach, ito'y inaangkop sa sino man na pinahira ng langis. Pangunahin dyan yung mga pari, lalo na yung mataas na pari sa Israel noon. At ito ding Christos, inaangkop din ito sa iba na mayroong gampaning tagatubos. Halimbawa, hari, katulad ni Haring Cyrus. Sabi sa Isaiah 45:1, Cyrus may anointed, sabi ng Panginoon. Yung word na anointed, galing sa Hebrew word na Mashiach, na ang katumbas nga Christos. So si Cyrus, acting as redeemer. Redeemer nino o tagatubos nino? Sa mga Hudyo na naalipin sa Babylonia. Okay? So inaangkop din yung Christos. Pero, pagdating kay Jesus, siya nga yung sinasabi natin at pinaliwanag kahapon, siya lang yung nagliligtas ng kasalanan ng buong sanglibutan. Hindi ang pari, hindi din ang hari, kundi si Kristo lamang ang tagaligtas, tagapaglinis ng ating kasalanan. So bagamat yung word na Christos, inaangkop kahit sa pari, sa mataas na pari, maging sa mga hari, sa mga pinahira ng langis, pero itong Kristo na ikinapit kay Jesus, siya yung tagapagligtas na naglilinis ng ating kasalanan. There is none other name under heaven giving among men whereby we must be saved. Si Kristo Jesus lang ang may kakayanang gawin yon. Yun naman yon. Kaya nga, ganun kaganda yung hermeneutics. Ito, Ali, pakilagay. Ito yung Mashiach. Ito, sa kanyang transliteration sa English, Masaya, pero Mashiach yan. Kumbaga, mayroon pa ngayong throttle eh. Mashiach. Parang ganun eh, parang nagdadahak. Ganyan yung pronunciation ng mga Hudyo sa ket sa dulo, Mashiach. A masculine noun meaning anointed one. Although this word is a noun, it can function both as a substantive or an adjective. Since it refers to an individual who has been anointed by divine command, it can reference the high priest of Israel. Yon. So pareho din. Ganon din ang ibig sabihin kasi counterpart ng Christos ang Mashiach. Pero depende sa kanyang paggamit. So kaya nilinaw ni John, natagpuan namin ang Messiah na kung liliwanagin ang Kristo. O, di ba? O, kaya napakaganda di ba ng hermeneutics. Yan. Ali, pakilagay yung Isaiah 45:1. Ito kasi yon. Ang sabi diyan, ganito ang sabi ng Panginoon, sa kanyang pinahiran ng langis kay Siru, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Ang Hebrew word niyan, since nasulat yan sa Old Testament, ay Mashiach, yung binasa natin kanina, na pinahiran. Kaya si Siru po yung ginamit, ang king ng Persia, para mapalaya ang mga Hudyo sa pagkalipid sa Babylonia. Si King Cyrus ang pinahiran, hindi yung isang Pilipino na mangdadagit daw dito sa Pilipinas. Walang kinalaman siya dito. Maliwanag yung pangalan, Siru, isisingit mo yung Pilipino. Ay, delikado yun. That is bad hermeneutics, di ba? Kaya, ganun kaganda, Brother Nards, ang hermeneutics. Kung sino yung sinabi ng Biblia yung pinahiran, yun lang ang gagawin mo. Hindi yung kung sino-sinong dadalhin nila na pinahiran. Baka iba nagpahid. Ito, pinahiran talaga ng Diyos. Diyos na nagpahid. Natatawa lang tayo sa pahid, no? Pero yun. Okay, next question na tayo. Saan pa tayo umabot? Galing kay Sister Rosemary Gonzalez, Sir Good PM. Ano ang ibig sabihin ng Matthew 5:20? Ano po ang magandang paliwanag? Basahin natin ang Matthew 5:20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So, maliwanag dito sa sinasabi ng talata. Ang sabi ni Kristo, kung hindi hihigit yung ating katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan, hindi tayo papasok sa langit. Tanong, ano ba yung katuwiran? Nung ako'y bago sa pananampalataya, naalala ko yung 1987, kabibinyag ko lang.
Anong klaseng katuwiran ang pinag-uusapan? Ibig sabihin, magaling ka magkatuwiran? Dapat mas marunong ako magkatuwiran sa Eskriba at Pariseo para makapasok ako sa langit. Ganun na nasa isip ko nun eh. Bago-bagong binyagan ako nun eh. So magandang tanong ito. So anong katuwiran ang pinag-uusapan na dapat higitan mo yung katuwiran nino? Na mga Eskriba at Pariseo, matatalinong tao ito eh. Mga kilala to sa lipunan ng mga Hudyo, they are aristocrat, matataas na level ang kalagayan. Ano yung katuwiran meron sila? Ang katuwiran po kasi ng mga Hudyong ito, mga Eskriba at Pariseo na kalaban ni Kristo, yung sarili nilang mabubuting gawa, ang paraan nila para makapasok sa langit. Yun yung katuwiran nila. Kaya sinabihan sila ni Kristo, mga mapagpaimbabaw. Isipin mo, taong makasalanan, ipagmamalaki sa harap ng Diyos yung mabubuting gawa. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. Maliligtas tayo at makakapasok sa langit dahil sa katuwiran ni Kristo. Ano yung katuwiran ni Kristo? Yun yung ginagamit sa Old Testament pa lang na sumisimbolo sa damit ng kaligtasan. Isaiah chapter 61 verse 10. Sabi doon, binihisan ako ng Panginoon ang damit ng kaligtasan, kanya akong tinakpan ng balabal ng katuwiran. Ano yung damit ng kaligtasan? Ano yung robe of righteousness o balabal ng katuwiran? Bakit natin kailangan takpan? Bakit natin kailangang bihisan? Yun ang mga tanong doon eh. Ano bang meron tayong bihis? Anong bihis natin? Yung nasa Isaiah 64 verse 6. Nire-reset ko lang po. Pwede nyo sundan sa Bible nyo. Ano yung nasa Isaiah 64:6? Ang ating katuwiran ay tulad sa maruming basahan. Yan ang katuwiran mo, kaibigan, kapatid. Gaano ka kagwapo, gaano ka man kaganda, gaano ka man kasikat, ang katuwiran natin sa harapan ng Diyos, basahang marumi. Filthy rags. So yan ang ating tayo sa harapan ng Diyos. Dahil sa pagiging makasalanan nating lahat. Yes, lahat. Ito naman si Brother Melvin, di mo naman ako kilala eh. Ba't mo ako sasabing makasalanan? Matulungin nga ako sa aking kapwa. Yan yung katuwiran ng mga Eskriba at Pariseo. Yung ganyang pangangatuwiran na hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ano yung dapat asahan? Katuwiran ni Kristo. Kaya nga nilinaw lalo ni Pablo yun sa kanyang sulat sa taga-Galacia at marami pang ibang sulat sa Biblia. Ano yung sabi sa Galacia 3:27? Ang lahat ng binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yun yung sinisimbolohan sa binanggit nating mga talata at kapitulo sa Isaiah 61 at Isaiah 64. Ang tayo natin sa harapan ng Diyos, basahang marumi. So kailangan natin ng damit ng kaligtasan at ng balabal ng katuwiran at makikita lamang yun kanino? Sa ating Panginoong Kristo. So ano ngayon yung katuwiran o damit ng kaligtasan? Yun po yung perfect, dalisay, pure na buhay ni Kristo. Di ba si Kristo? Ang ating Panginoong Hesus na parito sa lupa, na buhay hanggang pinatay, na hindi nagkasala kahit isang kusig. Ayon sa Hebreo 4:15. Walang kasalanan. So, which means to say, na yung malinis at perfect na buhay ni Kristo, yun ang ibibihi sa mga taong kinilala si Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Doon lang, yun lang ang kapamaraanan para makarating tayo sa langit. Ngayon, eto naman, ano yung role ng mabubuting gawa sa mga mananampalataya ni Kristo? Ang role ng mabubuting gawa ay bunga ng atin pong relasyon kay Kristo. Yun ang role ng mabubuting gawa. Meaning, kaya ka gumagawa ng mabuti simula nung tinanggap mo si Kristo kasi niligtas ka na ni Kristo. Kaya yung mabuting gawa, hila-hila mo na lang yan sa likuran mo. Hindi yan yung pang-front mo. Panginoon, ang buti ng mga ginawa ko. Hindi yan. Dahil hindi ka nga makakapasok sa langit maliban sa katuwiran ni Kristo eh. Kaya no wonder sa mga talinghaga, parable ng Biblia. Naalala nyo, madalas nating sabihin, yung parable nung tinatawag na piging, kasalan, na in-invite lahat, at nung nandoon na yung mga bisita sa loob, nag-inspect yung hari. Sino ba rito yung nakadamit kasalan? Yung isang lalaki, hindi nasumpungan na nakasuot ng damit kasalan, tinapon sa labas. At sabi, diyan nangaika ang pagtangis at pagngangalit ng ipin. Ano yung labas? Impyerno. Kailangan nakadamit ka ng kasalan. Kasalan kanino? Sa kordero. Sinong kordero? Si Kristo. Kaya nga magtagumpay, bibihisan ko, sabi ni Kristo, ng mapuputing damit. Yun yung symbol ng buong Biblia.
Yun yung malinis na buhay ni Kristo dahil tayo, hindi ho tayo talaga, maaaring nakagawa ka nga ng mabuti pero tayo by nature bihasang gumawa ng masama. Jeremiah 23 verse 10. Kaya nga, yung impossibility of man to be pure in the sight of God, binanggit sa Jeremiah 23:13. Anong sabi doon? Makapagbabago bagang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik. Kung magkagayo'y makakagawa naman kayo ng mabuti, ngunit bihasang gumawa ng masama. Nakita nyo yung impossibility ng tao na baguhin ang kanyang sarili. Itinulad tayo saan? Sa bating. Ethiopian. Sa Ethiopian. Nang sabi doon, ang Etiope, makapagbabago baga siya ng kanyang balat. Ulitin ko yung text 13:23 ng Jeremiah, 13:23. By his own power, ang Ethiopia, hindi niya kayang baguhin yung kanyang balat. Ganon din ang leopardo. Di ba ang leopardo, yung hayop na leopardo, yung mabangis na hayop, spots yun eh. Batik-batik. Halimbawa, nainggit siya sa spider, sa tiger. Wow, ang tiger, stripe, ganda. Gusto ko magkaroon din ng stripe sa balat ko. By his own power, ng leopard, di niya kayang gawin yon. Yan yung point ni Jeremiah. Sa tao, makakagawa naman talaga tayo ng mabuti, pero bihasang gumawa ng masama. Ano yung mga sinonym? Kasing kahulugan na salita ng bihasa. Dalubhasa. Eksperto. Sanay. Dalubhasa. Espesyalista. Makakagawa ka nga ng mabuti. Pero ang nakikita ng Diyos, yung bihasa mong paggawa ng masama. Kaya yun yung pinag-uusapan, kapatid, na katuwiran. Yun yung katuwiran ng mga Fariseo, umaasa sa kanilang mabubuting gawa. Ang hinahanap ng Diyos, yung larawan ng kanyang anak sa tao. That's why ang sabi ng Panginoon, ang sumampalataya kay Jesus hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Siya yung ating representative sa Diyos. Ikaw na maruming basahan, papaano ka makakaharap sa Diyos? Masusunog ka. Dahil ang Diyos mapamugnaw sa mga marumi. So para matakpan ka dyan, sampalatayanan mo ni si Kristo, yung malinis niyang buhay, yan ang bibihis sa'yo. O ngayon, pag tiningnan ka ngayon ng Diyos, na ikaw may relasyon na kay Kristo, nakikita pa ba ng Diyos na mapamugnaw yung karumihan mo? Hindi na. Anong nakikita niya? Ang kanyang anak na perfect. So makakapasok ka na sa langit niya dahil si Kristo ang bihis mo. Yun yung point ng damit kasalan sa buong Biblia, Old and the New Testament, na sinasabi na paraan para makapasok sa langit. Yun yung pinag-uusapan doon sa Matthew chapter 5 verse 20. Ito po yung nire-recite ko na lang sa inyo, yung kabuuan ng theology ng Biblia pagdating sa salitang katwiran. Hindi yung katwiran na nakikipagdaldalan ka ng katwiranan. Hindi yun. Gaya ng aking iniisip nung bagong baptize pa lang ako noon. Paano kaya mag-aaral ako makipagmatwiranan? Ano kaya mag-aaral akong abogado para maging magaling sa katwiran? Ganyan pa yon, pero sa Biblia hindi ganun yung pinag-uusapang katwiran. Yun yung buhay ni Kristo na malinis. Tayo, wala tayong kalinisan. Wala tayo nun. Lahat ng gawa ng tao, kumbaga stained, may mancha ng pagiging makasarili, ng pagiging sakim. Yun yung ating sagot doon, kapatid na Rosemary Gonzales. Okay, etong question na ito galing kay Brother Arce Gonzales. Sasagutin ko na lang po ito kung loobin ng Panginoon sa darating po na Sabado, kasi ito'y mahabang katanungan ito. Ibig ko sabihin, mahabang kasagutan kasi maganda yung tanong. Babasahin ko na lamang para ma-recognize mo, Brother Arce Azor Gonzales, na sasagutin ko po ito sa darating na Sabado. Sabi niya po rito, anak, pakilagay sa screen lang. Babasahin ko lang po, then sasagutin ko. Maganda kasi yung tanong. Good PM, Bro Melvin. I had 2 questions po. 1, Matthew 6:20. Ano po yung mga treasures in heaven? And 2, Matthew 27:3-4, is Judas repentance is a repentance for salvation? Thank you po and more power to your ministry. Yes, maganda po ang tanong ninyo at gusto ko pong bigyan ng mas magandang paliwanag ito. Kaya mabibitin tayo ngayon dahil medyo mahigit na ho akong 1 oras nagsasalita, 1 oras kalahati na nga po at medyo nararamdaman ko na yung boses. Pagpaumanhin nyo po, pinapangako natin ito ang uunahin ko pong sasagutin, at yung mga tanong pa na iba rito nila Brother kahapon, kila Brother Felix Amoncio,
Ledor Yodna. Yung mga binabaliktad na pangalan kasi. Oh, kila Brother Felix Amoncio. Kung lubin ng Panginoon, next na po. Sasagutin ko po yan. So, purihin ang ating Panginoong Diyos sa hapon pong ito. Okay, so yun po yung atin hong pagsagot dito po sa mga i-forward na tanong. At basta may tanong po kayo, mag-forward lang po kayo sa ating inbox ng Facebook page ng Reasons of Faith. At lobby ng Panginoon, ipaglilingkod talaga natin yan. Pasensya lang po kasi yung iba, ipinila talaga ho natin. Siyempre, first come, first serve po. So, gano'n naman ho at hindi naman tayo talaga kinakailangang masyadong mahaba para yung kung yung narating naman na understanding ng ating listeners ay kumbaga ma-retain naman nila yung pagkaunawa sa narinig. Okay, so tayo po ngayon ay magtatapos na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na kami po'y ginabayan sa buong oras ng amin hong pagtatanghal. Dalangin namin na ang mga salitang narinig, napakinggan, ito po'y magtumanim ng malalim sa puso't isipan ng bawat nagtanong at ng bawat nanood at nakinig po sa amin. Dalangin namin na kayo'y patuloy na mapuri at maluwalhati sa buhay na ibinubuhay pa namin sa mundo habang naghihintay sa malapit ng pagdating ng inyong bugtong na anak. Salamat Ama sa bendisyon na patuloy na mararanasan ng bawat pamilyang tumatangkilik sa programa at sa iba pa pong tatangkilik pa sa programa, patuloy po silang pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa pangalan po ng aking mga nakaagapay dito, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento bilang ating technical, ang aking may bahay Maiden Sarmiento na nag-share ng ating mga video, at ganoon din ang aking partner sa Reasons of Faith, si Brother Nanding Fernando na kasama natin dito sa studio. Ito po si Brother Melvin Sarmiento kasama ng ating mga ROF followers at sharers. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.